Hello mga master. Malakas ba sa gas yung inyong motor mga master? So, ang aking isi-share ko sa inyo ay kung paano tayo makakatipid sa gas sa ating motor, lalo na kung motor natin ay Rider Carbon 50 or di kaya naman yung mga tricycle or di kaya mga 125 na medyo matagal na kasi medyo malakas na kasi yan sa gas. So, ito yung isi-share ko sa inyo ay kung paano tayo makatipid sa gas, kung ano yung dapat nating gawin. So, meron akong tips na ituturo sa inyo, mga 3 to 5 tips ito mga master na pwede nyong i-apply para baguhin ninyo mga master. So meron lang tayong papalitan pero hindi naman ito malaking gastos. Hindi naman ito kalakihan. Para kaysa naman mas lagi tayong bumili ng gas kasi malakas sa gas yung ating motor mga master. So unang i-share ko lang sa inyo, ito yung ating carb. Ayan, so sa aking motor kasi mga master ay Suzuki Rider 150 kasi yung sa akin. Malakas siya sa gas kasi nagko-consume lang siya ng 25 to 35 kilometers per liter. So kapag medyo traffic, ayan, medyo mga 25 lang. Pero kapag medyo mga long ride naman, mga 30 to 35 kilometers per liter. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, medyo tumipid siya kasi may napalitan na kasi ako. Tapos umaabot na siya ng 40 to 45 kilometers per liter naman siya. So medyo malaking tipid na para sa akin yon kasi pang daily ko lang naman siya ginagamit. So ito yung aking stock to ng atong anong mga master. Ito yung stock carb ko na 26 mm ito mga master. So bumili kasi ako ng bago dahil ito ay medyo tumatagas na sa kahit napalitan ko na sa ng uh, mga tawag ito, mga kits. So ito ay stock lang na 26 mm. So kung magpalit kayo ng carb, pwede nyo mas liitan pa para medyo mas tumipid-tipid pa yon. Kung merong 24, kung halimbawa rider yung motor ninyo, pwedeng 24 para mas tumipid pa siya. Tapos, meron pa kayong papalitan doon para mas tipid pa. Kasi meron kasing iba na kahit 24 or 26, pero malakas pa rin sa gas. So ito nagko-consume ito ng 30 to 35 naman siya, kilometers per liter. So ang gagawin lang natin, una magpalit lang tayo ng carb na mas maliit na 24 or 26, gaya nito. Kung hindi ka naman magpapalit, ang papalitan mo naman mga master ay ang kanyang G-Tings naman na tinatawag. So itong kanyang G-Tings, dito yan makikita. At ito yun siya, meron ako ditong mga G-Tings, ayan siya. Ayan, binili ko to. So nagpalit ako ng maliit na mga G-Tings. So ito kasi yung ating carb. Ayan, ilagay. Dito kasi nakalagay. So meron tong size. Ito meron tong size ng mga master. Ayan. Ito, tatlo ito eh. Ito, at saka ito pa. Ayan. Ayan. Ito, kinakabitin dito. Ito maliit na to. Yan, nilagay yan dito. Meron tong size. So itong nasa taas, meron tong iba-ibang size mga master. Meron tong 100, 120, 128, 130, 90. So ito naman, meron din itong size. Itong size sa akin ito ay 28 ito eh. So meron din 30 nito, meron din sigurong 32, 36, ganyan. O meron din siguro mas maliit, mga 24 lang or 26. Ito naman, meron din itong size na, ang size naman ito ay 48. Meron mas maliit nito, 30, 20, 36, 32, 34, 30, 30, mga ganyan. Tapos, ito pa mga master, ayan. Itong kanyang pin to sa karburador. So, ito yung kailangan nating papalitan. So, itong pin na ito, kung ang pin ninyo ay mayroon ditong mga kanal-kanal, mayroon kasing kanal dito, yung pin dito, na 5 kasi ito, ayan, mayroon yung kanal na 5, hindi lang makita sa ating kamera. Kung minsan naman, ang kanal natin ay 3. Kung minsan naman, wala talaga siyang kanal. So kung walang kanal, wala ka ng choice doon. Pwede ka na magpalit nito ng ganito. So kung halimbawa ito ang kanal ninyo nito mga master sa pin na ito, ilagay nyo lang bandang sa taas. Ito na ibalagay sa taas. Kung halimbawa 5, ilagay nyo sa pinakaibabaw para tumipid siya sa gas. Ngayon, kung medyo itutuno nyo pa kasi yan, kapag medyo hindi mo nyo makuha sa tono, pwede kayong bumaba ng konti sabay pandang pangalawa. So dapat hanggang dito lang kayo sa pinakataas at saka sa pangalawa sa baba. Ay, sorry. Pangalawa sa taas at saka pinakataas. Diyan lang kayo dapat
maglagay sa inyong pagkakabitan nito, yung parang ulo, para tumipid siya sa gas. Pangalawa, pangatlo kasi yung una kasi dito tayo eh. Ito kasi yung unang babugoy natin eh, magpapalit tayo dito ng small carb. Ito kasi ay 26. So, pwede na itong 26 or di kaya 24 para medyo tumipid yung ating motor. Sa mga rider carb lang ito, no? Kung halimbawa 1 to 5 naman yung motor ninyo, pwede naman kayo sa mga mas maliit naman doon na carb yung bibilhin ninyo. So, ito 24 or 26. Tapos ito naman, pangalawa, yung ating pin. Ilagay natin to sa pinakataas o di kaya sa pangalawa sa pinakataas, yung ating pin. At kasunod naman, itong ating G-Things na ito, ayan, nandito natin yan nilalagay, ayan, ayan. So ito, ang stock nito sa akin ay 110. So, pwede kayo magpalit nito, ito yung sa mga master, ito yung sa akin na 110, ito. So, pwede kayong magpalit nito ng size na 100 o kaya 90 para tumipid-tipid sa gas. Tapos ito naman, pwede rin kayo magpalit nito ng maliit. Ito, ng size dito nakalagay ay 28. So, kung meron kayong mas makita dito na medyo mas maliit-liit, pwede nyo palitan yun mga master. Magpalit kayo nito ng maliit. So, sa akin, ang nilagay ko nito ay stock pa siya na 110. Yung stock ko kasi dito ay 110. So, ngayon papalitan ko siya ng 90 or di kaya 100. Tapos, ito naman, ang itong G-Things to mga master, ayan siya. May mga reserve nga ako dito eh, kasi meron kasi akong 125 na motor, meron na akong 150, at saka meron na akong TMX na 155, kaya may mga ganito ako. Kailangan ko to. So, ayan. So, ito, ang size nito ay 48. So, ginagamit ko lang ito kapag medyo papalakasin ko yung motor ko. Pero kung pang daily lang naman, ang ginagamit is 30, 32, 31. So, ganun lang yung ginagamit ko naman. So, kapag gustong tipid na, mga 30 lang. 30, 31, 32. Pero kung meron kayong mga 28, pwede rin yun. Mas okay rin yun. Na ganitong settings mga master. Ayan siya. Ito pala yun. Ito siya. Ayan. Small detail ang tawag nito eh. O di kaya anong tawag nito? Yan. Ito, size nito ay 38. So, meron pa talagang mas maliit ito. Meron 28, 30, 31, 32. Ayan siya. So, para maging tipid tayo sa gas mga master, para umabot sa ng alis almost 40 plus, 45 hanggang 50. Tapos, itama lang natin yung pagtutono kasi medyo kung hindi tayo expert, mahirap talaga sa ito, no? Lalo na kapag hindi tayo expert, mahirap magtuno sa carb. So, tapos, kapag nagpalit tayo ng small jet mga master, sa ating carb, maglagay talaga tayo ng air cleaner. Huwag natin i-open carb. Kasi kapag open carb kasi mga master, may tendency na yung ating ating jettings ay mabarahan kasi maliit na kasi yung butas nun eh. Kasi biruin mo nagpalit ka ng small jet, yung butas niya maliit na yon. So kung mabarahan yon, mabilis yung mabarahan kung may mga alikabok, may mga dumi na papasok. So mas maganda kung maglagay tayo ng air cleaner. Kung meron ganito, di kaya yung stock nyo ng air cleaner, pwede naman yon. Para hindi lang siya talaga mabilis mapasukan ng dumi. Dahil kapag maliit kasi yung ating small jet, ay mabilis siyang makapasok yung dumi at hindi siya basta-basta makakalabas. Okay kasi kung malaki, kasi mabarahan mo siya ng konti, pero meron pa rin butas na makakalabas pa rin yung gasolina at saka yung hangin. So yun lang mga masan, no? So ang ano ko lang sa inyo, sa carb, magpalit lang kayo ng mas small carb, mga twin sa small carb. Yung kung maaari, pinakamaliit na yung bilhin nyo para tipid. Tapos sa jettings naman, magpalit din kayo ng maliit. So ang sa akin mga masan, yung sa jettings ko nilagay sa Rider Carbon 50 ko is, yung dito ay 110, tapos yung ganito naman ay 31 yung jettings na ganito. So magpapalit pa naman ako sa susunod ng mga araw kung may time lang ako. Gagawin ko yung 100 or di kaya 90 yung isang jettings ko para mas makatipid pa. So ayun ang mga master kung paano tayo makatipid sa ating motor. Tapos
dagdag din kasi sa malakas sa gas yung nag-open pipe tayo. Mas maganda kung stock lang yung pipe natin o di kaya yung hindi talaga pang malakasan. Kasi mas malakas sa gas yung open pipe eh. Kasi siyempre ah yung apoy sana na dapat nasa loob na ilalabas na lang niya kasi kumbaga malaki yung uwang na lalabasan niya eh. Kumbaga mabilis siyang ilalabas kasi open agad yung natin ating tawag ito ah ang ating pipe. So kumbaga mabilis siyang makalabas yung pressure doon sa loob ng ating motor kaya kumbaga iluluwa lang niya yung agad yung natin yung pressure ng kanyang sana doon para sana sa loob mananatili para magbigay ng pwersa sa ating motor. Pero dahil ng open pipe tayo, ibubuga na lang yun agad kasi kung naka-open mas malaki yung kanyang tendency na lumabas talaga yung hangin. Ay, yung hangin yung pwersa ng ating motor. Kaya siyempre, ang kaibahan naman doon, malakas yung motor mo. Pero yun nga lang, dahil yung motor mo kasi is naka-open, yung lakas niya na ibubuga na lahat, so wala na natitira doon sa makina, kaya kailangan na naman niya ng another naman na consume ng gas para lang lumakas siya ulit, tumakbo siya ulit. Yun yung kaibahan ng open pipe saka standard pipe lang mga master. So yun na mga master kung paano makatipid sa ating mga motor. So kahit naman mga kung mga 1 to 5 yung motor mo, pwede mo yung palitan ng small jettings yung motor mo pang halimbawa 1 to 5, palitan mo ng pang 100 na lang. Kung halimbawa yung motor mo is 200cc, palitan mo siya ng pang 150cc para sa mga jettings kasi yun lang naman yung way para makatipid tayo. Pero yung ganyang settings naman mga master, pang daily use yan. Okay yan sa pang daily use kasi para lang naman tayo makatipid sa ating pang araw-araw na pagra-rides. Lalo na kung papasok sa trabaho o sa mga delivery natin. So yun lang mga master, hanggang dito lang ating video. Please like and share na lang tayo mga master. God bless.